Magandang araw po sa inyong lahat mga kamatyas. Pag-aralan naman natin ngayon ang kaganapang nangyari sa katatapos lang na Game 12 na talagang nagpausok po sa ating live streaming kahapon. Ayan, maraming salamat sa mga sumuporta po sa ating live streaming sa Facebook at sa YouTube. Okay, ganda talaga ng nangyari. Ang ginawa ni Ding nag C4 English opening, E6 naman si Gukesh at gusto niyang iwasan yung proper English. Kasi po ang gustong mangyari talaga dito hanggat maaari ng nagbukas ng English opening, maka Knight C3, G3, Bishop G2. Pero dito kasi merong kagad pang ilang na D5. Kaya isa po sa anti-English opening yung nag-E6 o kaya C6 tapos diretso D5. Pang ilang kagad yan sa mga nag-English opening eh. O pero okay rin naman kapag ka preparado, ayan o, mauuwi sa Malakatalan. Yun nga lang nag D4 po dito. Kung tawagin pala ito ay Neo-Catalan defense variation. Kasi ang proper ng Catalan, Bishop E7, tapos castling, D4. Yun ang proper ng Catalan mainline eh. Pero dito, inunahan kaagad ni Gukesh ng pag-okupa or pag-control sa sentro. Nag-castling, Knight C6 sinundan pa ng isa pang interesting na development. Dito po kasi kung ako black dito, usually sinusundan ko ng C5 bago ko mag Knight C6 para talagang diin na diin ang pawn sa D4. Yung nga lang ang problema pag nag C5 dito, meron po kasing mga interesting na nagbi-B4 parang bengko, binabasag na ganyan, tapos E3, yun lang ang tingin ko kasi may reverse bengko effect eh. Kaya dito nag-decide si Gukesh na mag Knight C6, E3, ayun, maagang binasag ni Ding kagad at nag-Bishop E7. Ayan, nabanggit ko po kahapon na tingin ko ang plano ni Gukesh ay to play for draw. Kasi kung fight siya dito, E5 talaga mainline dyan eh. Kaso nga lang po, capture, tapos Rook E1 check, then Bishop E7. Pero ang ginawa dito ni Gukesh, Bishop E7, okay, nag-D3, kumapture sa E3, another interesting, pero E5 pa rin ang tira dun eh. Bishop takes E3, nag-E5 syempre to control the D4 at pakawalan na po ang development ng bishop mamaya. Knight C3, castling at nag-Rook E1. Ayan, para naman na i-target yung pawn E5 mamaya. Nag-H6 at yan po ang novelty of this game mga kamatsas. Dahil ang old line ay Bishop E6. Yun nga lang pag nag-Bishop E6 parang tipong ang sarap i-Knight G5 na iistorbohin ang bishop. Kaya naisipan dito ni Gukesh mag-H6 muna. At tingin ko naman okay naman po yung novelty na yan. A3 para mag-B4 at in A5. Nabanggit po natin sa streaming. Kung ako talaga black dito, by human nerve side, A5 talaga para walang B4 eh. Pero sa computer po, ang tira dito, kagabi, di ba? Rook E8, B4, tapos mag-Bishop F8 lang. Yun ang tira. Tapos pag nag-B5, alis lang yung knight. So yun ang computer side. Pero balik tayo sa A5. Nag-H3 naman dito, medyo makunat para wala rin pong Knight G4 or Bishop G4 mamaya. At nag-Bishop E6, King H2, inagapan kagad ni Ding kasi itong Bishop E6, pwede rin pong sundan ng Queen D7 at magkaroon ng tempo threat sa H3. Nag-Rook B8, ayan medyo matagal inisip ni Gukesh ito, natatandaan ko, no? From 34, naging 19. Matagal inisip to siguro para maiiwas nga naman sa strong diagonal. At nag-Queen C2, angat lang. So, connect ang mga tore, Rook E8, Knight B5. Ito, mabilis ginawa ni Ding to. Hindi ganong katagalan. Yan ang tira ng computer, mga kamatsas. Good move yan. Para control talaga sa D4, hindi malundagan basta-basta ng Knight. At nag-Bishop F5, tineret ang pawn, Rook AD1, depensa, Knight D7. Ayun na nga po, ang purpose ng mula sa opening ay hindi ginamit yung pawn sa C7 to C5. Itong Knight D7 ay para ma-transfer ang Knight sa C5. Isa po yan sa ideya ng ganyang setup. At nag-Queen D2, another good move by Ding. Accurate by computer engine. Iwas lang ng simple sa pin at may pressure din sa H6. Nag-Bishop G6. Ito ang sa pagkakatanda ko po halos parang napaisip tayo na parang naghang yata. Yung iba naman sabi nakatulog na si Gukesh. Pakigising naman. Ang tagal From 59 minutes, 33 minutes na lang more than 20 minutes inisip. Nirefresh ko na tapos tinignan ko na sa liches. Aba, tapos medyo naglolo ko pa yung clock ng chess.com, di ba?
Kasi hindi bumababa yung oras si Gukes pero ang tagal niyang inisip to. Pero sa computer po ang tira is tuloy pa rin knight C5. D4, pasok yung knight. Yan ang sa computer. O tapos ito, D5, tapos knight takes E1, magpapaquality dito ang puti. Tapos knight D4, knight B takes D4, E takes D4, knight takes D4, bishop to G6. Na dito magpapaquality down ang puti. Na tingnan nyo po yung evaluation bar, slightly better. Pero tingin ko parang ang hirap namnamin yon, yung magpapaquality down ng puti. Napakabigat na positional evaluation yon, understanding. Feeling ko wala bang ibang tira kasi kakapturin na to. Hindi pa pwedeng, halimbawa kung simpleng rook F1 ang gawin dito, magbi-bishop F6. Ayun. No, sayang yung knight C5, knight D3 talaga mga kamatyas. Yan ang talagang mainam. Pero na-miss yan ni Gukes. Ang ginawa niya is bishop to G6 and nag-D4 na. Inunahan na ni Ding. O, di na makatalon yung knight. Yun ang pagkakaiba. Nag-E4 and knight G1. Higa muna yung knight pero iikot naman po yan. Merong maneuver yan going to F4. At nag-knight B6 tineret. Queen C3 depensa. Bishop to F6. Queen C2. Grabe yung mga cambio ni cambio. Sakto lahat yan. A4. Ayan. Para ang idea dito ni Gukes is to play knight to A5 to attack the C4 and to control the B3. Okay. At nag-knight E2. Ayan. Ito yung iniwan nating tanong sa ating live streaming mga kamatyas. What if C5? Na kapag umalis yung knight, mapipitas yung pawn sa A4. Natandaan ko, iniwan kong tanong to na hindi pa natin inanalyze sa live streaming natin, no? Pag nag-knight D5 kasi queen takes A4 and knight takes E3, F takes E3 and knight E7. Yan lang pala ang kapalit. Parang pwede naman capturein pala. Okay naman nakapitas pa ng isang pawn tapos knight E2. Halimbawa, mag-knight D5, knight to F4. Okay naman, Okay naman pala. Ito yung naiwang tanong sa akin na sabi ko, kako, ba't hindi mag-C5? Tapos may pitas ng pawn sa A4. Yan yung naiwan sa aking kaisipan nung nakita ko yan. Pero knight E2, mabilis tinira ito ni Ding. Bishop G5, yan. Diyan na po nagkawindangan. Bishop G5, Bad move ni Gukes. Kasi gusto niya mangyari, parang inaabangan niya yata yung knight F4 yan nga, ginawa ni Ding, knight F4. Sa isip ni Ding, kakapturin mo ba yan? Ba't ka nagpunta dyan? Kakapturin ba yan? Kinapture na. Capturing nga lang po, ang drawback nito is bishop pair ay nasa kamay na po ng puti. Naku, gandang diagonal niyan. Tingnan nyo po evaluation bar. Decisive advantage kagad. Baliktad kagad. And nag-rook C8, kailangan depensahan yung pawn sa C7 and another good move. Napakagandang islog-islog nito. Queen C3 by Ding. The idea is to prevent the knight A5 and pag nag-D5, walang knight E5, mapapaatras, mapapapasive ang mga pyesa. Ang bigat po ng Queen C3 at yan nga, pagtira ng knight B8, dito po anytime, meron na talagang winning advantage talaga si Ding. With knight A7, kulong na yung rook sa C8. Di ba po kitang-kita ko, grabe pero hindi pa yan ang ginawa. Nagpasakali muna. Ang bigat ng ginawa dito ni Ding. Nag-D5 muna. The idea is to play D6 mga kamatyas. Bigat So ginawa dito, nag-Queen D7. Kumbaga sa isip ni Gukes, hindi mo kinuha yung tori ko. Sige, Queen D7 lang ako para may bakante ng lote dyan at ma-move na yung tori dyan. Pero sinundan pa ng another strong move. D6, C5, Knight C7 pasok, Rook F8, and nag-Bishop takes E4. Bumagsak na po yung pawn. Nag-Knight C6, Bishop G2 ulit. So, minentain lang. Parang lumabas lang na wala lang talaga ng buong buo yung pawn sa E4 and properly well controlled ang mga pieces. Tingnan nyo po. All the pieces are very active. Iga nga mga kamatyas. Grabe. Rook D8. Knight D5. Challenge sa knight. Kinapture. Ayun, another strong move pa. Pawn takes D5 and ayun may tempo threat sa C5. Knight B8, Queen takes C5. Bagsakan po ang mga piones. Rook C8, Queen D4, Knight A6, pasok ang tore, Queen B5 at nag D7. Grabe, dik-dik na dik-dik. Rook C4, Queen E3 iwas, Rook C2 para maka-counter-counter. Yun nga lang, another strong move. Bishop D6. Grabe, ang didiin.
F6 at dito po mga kamatsas, sige po sa mga nakapanood na ano po yung nare-recall nyong huling bitaw na ginawa ni Gukesh na pa-resign ang pambato ng India. At sa mga di pa po nakapanood ng live stream natin kahapon, paki-analyze nyo po, gawin yung puzzle, why to play and win. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Ang 200,000 US dollars winning move, Rook takes G7, resign. Bakit po? Pag kinapture, may Bishop takes Rook and Queen ang next move. Grabe, nagkatotoo po ang sinabi ni Ding na yung game niya kay Nepo, sabi niya game 12, nakabawi siya. Nakabawi nga. Na-neutralize pa niya ang score. Grabe po ulit. Kaba-kaba uli dito ang India sa nangyaring ito. All 6 na ang score nila. Grabe, just ang tindi po nang nagaganap ngayon sa World Championship. O pantay na sila, meron na silang tag 400,000 US dollars. Yun po ay 22 million pesos mahigit sa atin. Dahil sa tag-dalawa nilang panalo. Grabe, tindi ah. At mamaya po is game number 13. Ang alam ko po ay rest day kung di ako nagkakamali. Every 3 standard games nila, rest day eh. 3, 6, 9, 12. Oo nga, rest day mamaya. So pahinga muna sila at medyo masarap ngayon ang pagkakatulog ni Ding Liren sigurado. Bukas po natin aabangan ang live ng game 13. At 2 games na lamang po. Magkakatalo pa ba sila? Pero feeling ko baka magkatabla-tabla na lang sila. And katayan na lang sa rapid. Yun ang feeling ko. Pero syempre, di pa rin natin alam ang mangyayari mga kamatsas. Okay, maraming salamat po sa inyong pagtitiyagang manood sa ating live streaming po kagabi. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. At nandito lang po si Coach at gigisahin natin ang mga ganitong klaseng game na kapupulutan po natin ng aral at improvement sa larong chess. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.